Huwag kang umarte na parang biktima, Tessa. Ang bawat butil ng kaning isinusubo mo ay utang na loob mo sa akin. Kaya kung sasabihin kong ikaw ang nagnakaw ng pera ng simbahan, ikaw ang nagnakaw. Ang mga salitang iyon ni Donato ay parang matatalas na bubog na dahan-dahang bumaon sa puso ni Tessa. Hawak niya ang platong may lamang humba, ang ulam na maingat niyang niluto para sa Noche Buena, ang ulam na inilaan niya para sa kanyang maliit na kapatid, na kanina pa hinihimas ang tiyan sa tindi ng gutom. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng toyo, bawang at tamis ng asukal ay napalitan ng amoy ng malapot na takot. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri hanggang sa dahan-dahang mabitawan ng pinggan. Ngunit hindi niya alintana ang pagbagsak nito sa sahig. Mas naririnig niya ang pagkabitak ng kanyang sariling dangal. Bakit? Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ko sa pamilyang ito? Tumingin siya sa estatwa ng Santo Niño sa sulok ng silid, tila naghahanap ng saklolo sa gitna ng kadiliman, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang marahas na sampal ng kanyang ama na nagpabagsak sa kanyang katawan sa malamig na semento. Sa gitna ng dilim ng Kapaskuhan, hindi ang hapdi ng pisngi ang nagpapaiyak sa kanya, kundi ang katotohanang ang taong dapat nagtatanggol sa kanya ay siya mismong pumuputol sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Ang bawat hininga ni Tessa ay tila paglunok ng asido, habang ang tinig ng kanyang ina-inahang si Salome ay naririnig niyang tumatawa ng mahina sa likuran, tila nagdiriwang sa kanyang pagkasadlak. Ito ang gabing dapat ay puno ng kagalakan, ngunit para kay Tessa, ito ang simula ng kanyang paglalakad sa landas ng tinik. Dala ang isang pusong durog at mga pangarap na pilit nilang ninanakaw. Huwag kang umarte na parang biktima, Tessa. Ang bawat butil ng kaning isinusubo mo ay utang na loob mo sa akin. Kaya kung sasabihin kong ikaw ang nagnakaw ng pera ng simbahan, ikaw ang nagnakaw. Ang mga salitang iyon ni Donato ay parang matatalas na bubog na dahan-dahang bumaon sa puso ni Tessa. Hawak niya ang platong may lamang humba, ang ulam na maingat niyang niluto para sa Noche Buena, ang ulam na inilaan niya para sa kanyang maliit na kapatid na kanina pa hinihimas ang tiyan sa tindi ng gutom. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng toyo, bawang at tamis ng asukal ay napalitan ng amoy ng malapot na takot. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri hanggang sa dahan-dahang mabitawan ng pinggan. Hindi niya alintana ang pagbagsak nito sa sahig. Mas naririnig niya ang pagkabitak ng kanyang sariling dangal. Bakit? Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ko sa pamilyang ito? Tumingin siya sa estatwa ng Santo Niño sa sulok ng silid. Tila naghahanap ng saklolo sa gitna ng kadiliman, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang marahas na sampal ng kanyang ama na nagpabagsak sa kanyang katawan sa malamig na semento. Sa gitna ng dilim ng Kapaskuhan, hindi ang hapdi ng pisngi ang nagpapaiyak sa kanya, kundi ang katotohanang ang taong dapat nagtatanggol sa kanya ay siya mismong pumuputol sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Ang bawat hininga ni Tessa ay tila paglunok ng asido, habang ang tinig ng kanyang ina-inahang si Salome ay naririnig niyang tumatawa ng mahina sa likuran, tila nagdiriwang sa kanyang pagkasadlak. Ito ang gabing dapat ay puno ng kagalakan, ngunit para kay Tessa, ito ang simula ng kanyang paglalakad sa landas ng tinik. Dala ang isang pusong durog at mga pangarap na pilit nilang ninanakaw. Sa labas, naririnig ang masiglang tugtog ng mga kampana ng simbahan at ang malalakas na tawanan ng mga kapitbahay na naghahanda para sa Noche Buena. Ngunit sa loob ng bahay ng mga Villaseñor, ang hanging umiihip ay kasing lamig ng bangkay. Tumayo si Salome dahan-dahang lumapit kay Tessa at dinuraan ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng mga salitang kasing talim ng labaha. You're just a burden, Tessa. Akala mo ba dahil nakakuha ka ng scholarship, ay malalampasan mo na kami? Wala kang mararating kung wala ang pamilyang ito. At ang pera ng simbahan? Huwag kang magmalinis. Alam ng lahat na ikaw lang ang pwedeng gumawa niyon dahil ikaw ang laging kulang sa pansin. Naramdaman ni Tessa ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Hindi galit, kundi isang matinding pagkapagod. Pagod na siyang maging alipin. Pagod na siyang maging punching bag ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na si Caridad, na sa halip na tumulong ay nakatingin lamang sa kanya ng may pagkadiri. Tila ba nakakahawa ang kanyang paghihirap. Dahan-dahang tumayo si Tessa mula sa malamig na sahig. Hindi siya kumibo, hindi siya sumagot. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang kalahati ng scholarship letter sa loob ng kanyang bulsa.
ang piraso ng papel na pilit nilang pinunit kanina upang pigilan ang kanyang pag-alis. Kung yan ang tingin ninyo sa akin, hindi ko nababaguhin ang isip ninyo, ang pabulong niyang sabi, sapat na upang marinig ng kanyang ama na noon ay muling itataas sana ang kamay. Pero tandaan ninyo ito, ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ngayong gabi, babayaran ninyo ng higit pa sa halaga ng perang pilit ninyong ibinibintang sa akin. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang maliit na silid. Walang lingon-lingon niyang isinilid ang iilang piraso ng damit sa isang lumang bag. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat tibok ay parang isang paalala na wala ng oras. Kailangan niyang lumisan. Kailangan niyang mabuhay. Sa ilalim ng malakas na ulan na nagsimulang humampas sa bubong, binuksan ni Tessa ang bintana ng kanyang silid. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila mga luhang hindi galing sa kanya, kundi galing sa langit na sa wakas ay nakikiramay sa kanyang dusa. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa estatwa ng Santo Niño, ang tahimik na saksi ng kanyang huling gabi sa impyernong ito. Tumalon siya patungo sa basang lupa. Hindi alintana ang dumi o ang dilim. Ang tanging nasa isip niya ay ang layo ng Maynila at ang tamis ng kalayaang matagal na niyang ipinagdarasal. Sa kanyang pagtakbo, ang amoy ng humba na niluto niya ay tila sumusunod sa kanya, isang mapait na paalala ng kanyang huling gabi bilang isang Villaseñor. Ang gutom ay isang tahimik na magnanakaw na unti-unting kinakain ang iyong dangal bago ang iyong laman. Ito ang tanging kaisipang naglalaro sa isipan ni Tessa habang nakatayo siya sa gitna ng naglalakihang gusali ng avenida. Ang Maynila ay hindi ang paraisong inilarawan sa mga lumang pelikula. Ito ay isang malupit na gubat ng semento na walang oras para sa isang dalagang galing sa probinsya, na ang tanging baon ay isang pusong sugatan at isang punit na pangarap. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila mga aninong mabilis na naglalakad, umiiwas sa tingin, at natatakot na baka ang kanyang kahirapan ay nakakahawa. 3 araw na ang lumipas mula nang lisanin niya ang kanilang bayan, at ang bawat sentimong naitabi niya ay tila dahan-dahang naglalaho. Ang kanyang sikmura ay parang hinihiwa ng patalim sa tindi ng gutom, at ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan niyang kumatok sa mga maliliit na tindahan, nag-aalok na maglinis o magbuhat ng kahit ano, ngunit ang tanging isinasagot sa kanya ay ang marahas na pagsasara ng pinto at ang mapanghusgang tingin sa kanyang maruming damit. "Wala kaming kailangan dito, baka magnanakaw ka lang, umalis ka na." Ang sigaw ng isang may-ari ng panaderya na tila itinapon ang kanyang pagkatao kasama ng mga lumang tinapay. Napaupo si Tessa sa gilid ng isang kanal. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumigay sa bigat ng kawalang pag-asa. Sa gitna ng ugong ng mga sasakyan at ang amoy ng usok na sumasakal sa kanyang hininga, naramdaman niya ang matinding pangungulila. Hindi niya namimiss ang kanyang ama, kundi ang batang Tessa na naniniwala pa na ang mundo ay mabuti. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, pilit na pinapatahimik ang ingay ng kanyang gutom. Nang dumatay ang dapit hapon, ang bango ng ginisang bawang at tuyo ay dahan-dahang humalo sa hangin. Ang amoy ay pamilyar. Amoy ng isang karinderyang nagsisimula ng maghain para sa gabi. Sinundan ni Tessa ang halimuyak hanggang sa marating niya ang isang maliit at lumang kainan sa kanto. Doon niya nakita ang isang matandang babaeng may mapuputing buhok, abala sa paghahalo ng isang malaking kawa. Ito si Lola Basyang. "Lola, maaari po ba akong maglinis ng mga pinggan?" Ang mahinang tanong ni Tessa, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa pagkapagod. "Kahit isang platong kanin lang po ang kabayaran, hindi ko na po kaya ang gutom." Tumingin si Lola Basyang sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay may lalim na tila nakakabasa ng kaluluwa. Hindi ito ang tingin ng panghuhusga, kundi ang tingin ng isang taong alam din ang pakiramdam ng mawalan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, iniabot ng matanda ang isang baso ng tubig at isang tumpok ng mga maruruming pinggan. "Hugasan mo ang mga iyan ng maigi, dalaga. Pagkatapos ay kumain ka rito sa tabi ko," ang mahinahong sabi ni Lola Basyang. Ang bawat pagkuskus ni Tessa sa mga pinggan ay tila paglilinis din sa kanyang sariling dumi ng nakaraan. Ang init ng tubig sa kanyang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Nang matapos siya, inabutan siya ni Lola Basyang ng isang platong kanin na may kaunting sabaw ng adobo. Sa unang subo ni Tessa,
Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang pagkain ay hindi lamang pampatid gutom. Ito ang unang piraso ng kabutihang natanggap niya sa lungsod na ito. Nang dumatay ang gabi, pinayagan siya ni Lola Basyang na matulog sa isang sulok ng karinderya, sa ibabaw ng ilang piraso ng karton. Humiga si Tessa, yakap-yakap ang kanyang lumang bag kung saan naroon ang kalahati ng kanyang scholarship letter. Mula sa isang butas sa yero ng bubong, nasilayan niya ang isang maliit na bituin sa kalangitan ng Maynila. Sa kabila ng lamig ng semento, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Bukas lalaban muli ako, ang pabulong niyang pangako sa sarili. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabulabog ng mapansin ni Tessa ang isang lumang dyaryo na ginamit ni Lola Basyang na pambalot sa mga tira-tirang gulay sa tabi ng kanyang higaan. Dahil sa liwanag ng poste ng kuryente sa labas, nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang isang maliit na balita sa sulok ng pahina. Ang pamagat ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Dalaga pinaghahanap dahil sa pagnanakaw sa simbahan. Sa ibaba ng balita ay ang isang malabong litrato ng kanyang mukha. Isang mukhang puno ng inosenteng pangarap na ngayon ay dinungisan na ng mga taong kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Naramdaman ni Tessa ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang Maynila ay malaki, ngunit tila ang anino ng kanyang nakaraan ay may sariling mga paa upang sundan siya. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne ay tila paghiwa sa sarili mong nakaraan. Masakit, ngunit kinakailangan upang makalikha ng bago. Ang balitang iyon sa lumang dyaryo ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Tessa. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakatitig sa sarili niyang mukha na nakalimbag sa maduming papel. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding takot na baka ang mga pulis ay kumatok sa pintuan ni Lola Basyang sa anumang sandali. Gusto niyang punitin ang dyaryo, gusto niyang sunugin ang katotohanang kahit saan siya magpunta. Dala-dala niya ang bansag na magnanakaw na ipinataw ng sarili niyang ama, ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng takot, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Lola Basyang, na kanina pa pala nakamasid, ay walang imik na kinuha ang dyaryo at itinabi ito. Huwag mong pakainin ang iyong takot, Tessa. Mas kailangan mo ng lakas kaysa sa kaba, ang mahinahong sabi ng matanda. Hindi ito nagtanong, hindi ito naghusga. Sa katahimikan ni Lola Basyang, nahanap ni Tessa ang isang uri ng proteksyong matagal na niyang ipinagdarasal. Lumipas ang mga linggo, at ang karinderya ni Lola Basyang ang naging mundo ni Tessa. Doon tinuruan siya ng matanda hindi lang ng tamang timpla, kundi ang sining ng pagtitiis sa harap ng nagbabagang kalan. Ang ulam ay walang kasalanan, Tessa. Ang puso ng nagluluto ang nagbibigay ng lasa. Kung ang dala mo ay galit, mapait ang iyong ihahain. Pero kung ang dala mo ay pag-asa, maging ang pinakasimpleng ulam ay magiging masarap. Dumating ang araw na hinamon siya ni Lola Basyang na magluto ng sarili niyang bersyon ng humba. Sa una natakot si Tessa. Para sa kanya, ang humba ay amoy ng dugo sa kanyang labi at tunog ng sampal sa gabi ng Noche Buena. Ngunit habang iginigisa niya ang bawang at dahan-dahang ibinubuhos ang toyo at asukal, naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit lamang sa paglilinis at tinitiis ang bawat sakit. Ngayon ay nakalilikha ng isang halimuyak na nakapagpapatulo ng laway sa mga naglalakad sa kanto. Nang ihain niya ang humba para sa mga trabahador sa construction site sa tapat, na nahimik ang paligid. Ang tunog lamang ng mga kutsarang tumatama sa mga platong plastik ang maririnig. Nakita ni Tessa ang kislap sa mga mata ng mga lalaking pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa bawat subo nila, tila nawawala ang kanilang pagod. Hindi siya ang walang kwentang anak na sinasabi ni Donato. Siya ay isang babaeng may kakayahang magbigay ng init sa sikmura ng iba. Sa gitna ng abala, napansin ni Tessa ang isang batang palaboy na nakasilip sa gilid ng karinderya. Ang bata ay may mga matang malungkot, tila naaalala ni Tessa ang sarili niya noong gabi ng kanyang pagtakas. Walang alinlangan na kumuha si Tessa ng isang platong may kanin at maraming sabaw ng humba, at dahan-dahang inilapag ito sa harap ng bata. Kain ka bata, huwag kang matatakot, ang pabulong niyang sabi ng may kasamang ngiti. Ingong pasasalamat sa mga mata ng bata ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang halaga ng barya sa kanyang bulsa. Dito sa maliit na kalyang ito ng Maynila, nagsimulang humilom ang mga sugat ni Tessa.
Ang bawat barya na kanyang naitatabi mula sa tulong ni Lola Basyang ay tila mga bato na ginagamit niya upang itayo ang sarili niyang pader ng kaligtasan. Nagsimulang mangarap si Tessa na balang araw, ang humba niya ay hindi na magiging amoy ng takot, kundi amoy ng tagumpay. Ngunit habang papalubog ang araw at nagsisimulang magligpit si Tessa, isang lalaking naka-jacket na itim at may takip na face mask ang lumapit sa karinderya. Hindi ito umorder ng pagkain. Sa halip, tumingin ito sa paligid ng may pag-iingat at naglabas ng isang maliit na litrato. Lola, may nakita po ba kayong dalagang ganito ang hitsura? Sabi kasi ng mga sakay sa terminal, dito raw siya madalas makita. Ang boses ng lalaki ay malamig at pamilyar sa pandinig ni Tessa. Nagtago si Tessa sa likod ng malaking kawa, ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa tindi ng kaba. Ang lalaking iyon ay ang tauhan ng kanyang ama sa probinsya. Ang anino ni Donato ay tuluyan ng nakarating sa kalsada ng Maynila. At ang kapayapaang itinatayo ni Tessa ay muling nanganganib na gumuho sa isang iglap. Ang bawat tagumpay ay may bitbit na pilat na hindi nakikita ng mata. Ngunit nararamdaman ng bawat tibok ng puso. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang lamig ng gabing iyon sa probinsya ay tila nakaukit pa rin sa bawat hininga ni Tessa. Ang maliit na karinderya ni Lola Basyang ay isa na ngayong malaki at tanyag na restaurant sa puso ng Makati, ang Tessa's Heirloom Kitchen. Ang bawat sulok ng silid ay amoy ng toyo, asukal at mga pampalasa, ngunit hindi na ito amoy ng paghihirap. Ito na ang amoy ng isang imperyong itinayo mula sa bawat patak ng pawis at bawat baryang itinabi sa ilalim ng unan. Si Tessa, na noon ay basang-basa ng ulan at nanginginig sa gutom, ay isa na ngayong babaeng tinitingala. Nakasuot siya ng isang formal na silk blouse, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga galaw ay puno ng awtoridad. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti sa mga kliyente, nananatili ang isang batang babae na natatakot pa ring lumingon sa kanyang likuran. Ang bawat papuri sa kanyang humba ay tila isang paalala na ang kanyang pinakamahalagang recipe ay hinaluan ng sarili niyang mga luha. Tessa, you're spacing out again. Ang daming naghihintay sa iyo sa main hall. The press wants to know the secret behind your success. Ang malambing na boses ni Attorney Trinidad Alcantara ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Trinidad ay hindi lamang naging abogado ni Tessa sa mga usaping legal ng negosyo, kundi naging isa ring malapit na kaibigan at tagapayo. Ngumiti ng bahagya si Tessa habang inaayos ang mga papeles sa kanyang lamesa. Success is a heavy word, Trinidad. Minsan, feeling ko ay nagpapanggap lang ako, na anumang oras, magigising ako at nandoon pa rin ako sa gilid ng kanal, gutom at nag-iisa. You worked hard for this, Tessa. Huwag mong maliitin ang narating mo. Ang sagot ni Trinidad habang tinititigan ang isang lumang frame sa itaas ng lamesa ni Tessa. Sa loob ng frame na iyon ay hindi isang sertipiko ng karangalan, kundi ang kalahati ng isang punit na scholarship letter, madilaw na sa tagal ng panahon, ngunit ang bawat letra ay malinaw pa rin. Ang pirasong ito ng papel ang nagpapaalala sa kanya na kahit kinuha nila ang lahat, hindi nila nakuha ang kanyang kakayahang bumangon. I wonder what happened to the other half, ang pabulong na sabi ni Trinidad. May kakaibang kislap sa mga mata ng abogado, isang kislap na tila may itinatagong impormasyon, ngunit mabilis niya itong inalis nang lumingon si Tessa. Anyway, we need to finalize the expansion in the south. Your home province is a good market, Tessa. Why don't we consider opening a branch there? Naramdaman ni Tessa ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Hindi pa ako handa, Trinidad. Ang lugar na yon ay libingan ng mga alaala na ayaw ko nang hukayin. Nang dumatay ang gabi at mag-isa na lamang si Tessa sa kanyang opisina, ang katahimikan ay bumasag sa kanyang katahimikan. Ang tunog lamang ng aircon ang naririnig, isang mahinahong ugong na tila nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang opisyal na sobre. Ma'am Tessa, may dumating pong sulat mula sa isang law firm sa probinsya. Priority mail daw po. Nang buksan ni Tessa ang sobre, ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang bawat salita sa dokumento ay parang isang marahas na sampal na nagpabalik sa kanya sa gabi ng Noche Buena. Ang demanda ay hindi tungkol sa negosyo. Ito ay isang kaso para sa abandonment of parents at failure to provide support. Nakalagay sa ibaba ang mga pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Donato Villaseñor at Salome Villaseñor. Ang mga taong nagtapon sa kanya sa dilim ay ngayon ay bumabalik.
Hindi upang humingi ng tawad, kundi upang muling nakawan siya ng katahimikan gamit ang batas na dati nilang ginamit upang saktan siya. Naramdaman ni Tessa ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang tagumpay ay naging isang malaking target para sa mga taong kailanman ay hindi siya itinuring na pamilya. Ang toring itinayo niya sa luha ay muling nanginginig, at ang anino ni Donato ay muling humahaba, handang lamunin ang bawat liwanag na pinaghirapan niya. Ang bawat butil ng kaning isinusubo mo ngayon, Tessa, ay nagmula sa pawis at dugo ko. Wala ka bang utang na loob sa nagbigay sa iyo ng buhay? Ang boses ni Donato ay pumailan lang sa loob ng kanyang marangyang opisina. Hindi na ito ang boses ng isang makapangyarihang don mula sa probinsya, kundi isang boses na puno ng mapagkunwaring kahinaan. Nakaupo ang kanyang ama sa tapat ng kanyang lamesang nara, nakayuko at dahan-dahang hinahaplos ang kanyang binti na tila ba ay may matinding iniindang sakit. Sa tabi nito ay si Salome, na kahit nakasuot ng simpleng damit ay hindi maitago ang tindi ng kasakiman sa kanyang mga mata habang nililibot ang tingin sa mga mamahaling palamuti ng silid. Naramdaman ni Tessa ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat hagupit na natanggap niya noong bata pa siya. Sa harap niya ay ang mga kenken, ang mga buitreng matagal nang nag-aabang sa kanyang pagbagsak, ngunit ngayon ay narito upang makikain sa kanyang tagumpay. Kailangan namin ng 5 milyong piso, Tessa. Ang iyong ama ay kailangang sumailalim sa operasyon at ang aming bahay ay kinuha na ng bangko dahil sa mga utang na hindi namin nabayaran noong wala ka. Ang sabi ni Salome, ang kanyang boses ay may halong pagbabanta sa likod ng malambing na tono. Hindi ba't obligasyon mo ang tumulong? Ang Diyos ay nakatingin, Tessa. Huwag mong hayaang mamatay ang iyong ama sa gutom habang ikaw ay nagpapakasasa rito. Ito ang utang na loob card, ang huling alas na palaging ginagamit ng mga mapang-aping magulang upang igapos ang kanilang mga anak sa isang tanikalang walang hanggan. Naramdaman ni Tessa ang mabilis na pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan sila noong siya ang nagugutom sa mga kalsada ng Maynila. Ngunit sa halip na sumabog, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang kalooban. Dahan-dahang tumayo si Tessa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Donato. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam ng takot. Hindi na ako ang batang nanginginig sa takot sa bawat sigaw niyo, Itay. Ang mahinahon niyang sabi, at hindi na ako ang aliping madaling takutin ng konsepto ninyo ng tungkulin. Ang utang na sinasabi ninyo ay matagal ko nang nabayaran sa bawat patak ng dugo ko sa sahig ng ating kusina. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Caridad, na sa halip na mahiya ay tila may-ari pa ng lugar. Inilapag nito ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng lamesa ni Tessa at tiningnan ang kapatid ng may pagkadiri. Look at you, Tessa. Akala mo naman kung sinong santo. We know your secret. Alam namin ang tungkol sa pagnanakaw mo sa simbahan. Kapag hindi mo ibinigay ang pera, sisiguraduhin naming malalaman ng buong press kung anong klaseng kriminal ang may-ari ng restaurant na ito. Ang bawat salita ni Caridad ay parang asidong tumutulo sa sugatang puso ni Tessa. Ang kanyang sariling kapatid, na ninakawan na siya ng scholarship, ay narito muli upang nakawan siya ng dangal. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatalo at pangungutya, umalis ang tatlo na may bitbit na mga banta. Hindi pa tayo tapos, Tessa. Magkikita tayo sa korte, ang huling hirit ni Salome bago isara ng marahas ang pinto. Naiwan si Tessa na nanginginig sa gitna ng kanyang opisina. Ang katahimikan ay tila isang malakas na tawa na kumukutya sa kanyang tagumpay. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang drawer upang kunin ang kanyang recorder, ang tanging ebidensya ng kanilang bauhan na itinago niya sa loob ng maraming taon bilang panangga. Ngunit nang buksan niya ang drawer, naramdaman niya ang isang malakas na kaba na tila tumunaw sa kanyang mga buto. Ang drawer ay bahagyang bukas, at ang maliit na itim na recorder ay wala na doon. Nawawala rin ang folder na naglalaman ng mga dokumento ng kanyang mga donasyon sa shelter. Napatingin si Tessa sa bintana. Nakita niya ang papalayong sasakyan ni Salome. Doon niya napagtanto na ang kanilang pagdalaw ay hindi lang para sa pera, kundi isang masinsing plano upang nakawan siya ng tanging sandata na meron siya laban sa kanila. Ang Kenken ay hindi lang nakikain, ninakaw din nila ang kanyang huling pag-asa para sa katarungan. Ang pinakamasakit na pagtataksil
ay hindi nagmumula sa iyong kaaway, kundi sa taong binigyan mo ng susi ng iyong pagtitiwala. Ang bawat sulok ng kanyang opisina ay hinalughog na ni Tessa, ngunit ang tanging naiwan ay ang amoy ng mapagkunwaring pabango ni Salome at ang gulo ng mga gamit na tila binalahura ng isang bagyo. Ang maliit na recorder, ang kaisa-isang saksi ng kanyang bawhan, ay tuluyan ng naglaho. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang nakatitig sa bakanting drawer. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang malakas na tawa na kumukutya sa kanyang kapabayaan. Sa gitna ng kanyang tagumpay, nakalimutan niyang ang mga kenken ay hindi humihinto hanggat hindi nila nakukuha ang huling piraso ng laman. Eksaktong pumasok si Attorney Trinidad, ang mukha ay seryoso at may dalang mga dokumentong nakalagay sa isang asul na folder. Sa pagkakataong ito, ang ngiti ng abogado ay tila hindi na kasing init ng dati. May kakaibang distansya sa kanyang mga mata na nagpadagdag sa kaba sa dibdib ni Tessa. Trinidad, nawawala ang recorder ko. May kumuha ng ebidensya ko laban sa kanila. Ang pabulong na sabi ni Tessa. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng pag-aalala. Sina Salome, alam kong sila ang kumuha nito noong huling dalaw nila rito. Nanatiling tahimik si Trinidad ng ilang sandali bago dahan-dahang inilapag ang folder sa lamesa. Mabigat ang sitwasyon, Tessa. Nagsimula na silang mag-file ng sibil na kaso sa probinsya. At mas malala, ang press ay nagsisimula na ring mag-usisa tungkol sa iyong nakaraan. Kung wala tayong ebidensya, magmumukha kang mapang-aping anak na tinalikuran ang naghihirap na mga magulang. Ito ang mist of distrust. Isang makapal na ulap ng pagdududa na dahan-dahang lumalambong sa pagkakaibigan ni Tessa at Trinidad. Napansin ni Tessa ang isang pangalan sa listahan ng mga creditor ni Donato na nakasingit sa folder ni Trinidad, ang Alcantara Lending Services. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Trinidad, bakit ang kumpanya ng pamilya mo ang may hawak ng malaking utang ni Itay sa probinsya? Ang tanong ni Tessa, ang kanyang boses ay naging matalim at puno ng pait. Kaya mo ba ako tinutulungan? Para masiguradong mababayaran ako ni Itay gamit ang pera ko? Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng tingga. Hindi sumagot si Trinidad, ngunit ang pag-iwas niya ng tingin ay sapat na sanang kumpirmasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tessa ang matinding pag-iisa. Ang bawat tao sa paligid niya ay may kanya-kanyang interes, may kanya-kanyang presyo. Sa halip na umiyak, dahan-dahang tumayo si Tessa at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na kalawakan ng Maynila. Sa bawat kislap ng ilaw ng lungsod, nakita niya ang mukha ni Caridad noong gabing ninakaw nito ang kanyang scholarship. Naalala niya ang mapang-uyam na ngiti ng kanyang kapatid habang pinapanood siyang bugbugin ng kanilang ama. Ang hapdi ng nakaraan ay tila muling sumasariwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang batang walang laban. Lahat kayo, pare-pareho lang kayong gustong kumuha ng parte ng buhay ko. Ang pabulong ni Tessa, ang boses ay puno ng determinasyon. Pero tandaan mo ito, Trinidad. Marunong akong magluto ng humba at alam ko kung gaano katagal kailangang pakuluan ng karne para lumambot. Ganon din ako kahaba magtiis, pero kapag tapos na ang oras, hindi nyo na magugustuhan ang lasa ng katotohanan. Bago pa man makapagsalita ang abogado, pumasok ang sekretarya ni Tessa, ang mukha ay putlang-putla at may hawak na isang opisyal na subpina. Ma'am Tessa, kailangan niyo pong bumalik sa probinsya para sa pre-trial hearing sa susunod na linggo. Ito na po ang formal na kautusan ng korte. Ang subpina na iyon ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang lupang kanyang tinakasan sa gitna ng ulan ay muling tumatawag sa kanya. Hindi upang bigyan siya ng kapayapaan, kundi upang lunurin siya sa huling pagkakataon sa ilalim ng baulok at kasinungalingan. Kailangan ni Tessa na bumalik sa impyerno upang tuluyang mapatay ang mga multo ng kanyang nakaraan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus patungo sa kanilang lalawigan ay tila isang pagpunit sa mga pahina ng kalayaang matagal na ipinaglaban ni Tessa. Habang dahan-dahang nagbabago ang tanawin mula sa naglalakihang gusali patungo sa malalawak na bukiran, naramdaman niya ang unti-unting pagsikip ng kanyang dibdib. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng nagsisigang mga tuyong dahon sa gilid ng kalsada ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, ito ay amoy ng mga alaalang pilit niyang ibinaon, ngunit ngayon ay muling bumabangon upang sakalin siya. Nakatitig si Tessa sa bintana, pinapanood ang dapit hapon na dahan-dahang lumalamlam sa abot tanaw. Sa tabi niya ay nakaupo si Attorney Trinidad,
nananatiling tahimik at abala sa kanyang tablet. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mabigat, puno ng hindi masabing mga salita at lamat ng pagtitiwalang mahirap ng mabuo. Tessa, are you sure about this? We can still stay in a hotel instead of going straight to your old house. Ang mahinahong tanong ni Trinidad, pilit na binabasag ang nakabibinging katahimikan. Hindi, Trinidad. Kailangan kong harapin ang multo sa mismong lungga nito. Kung tatakbo ako ngayon, habang buhay nila akong hahabulin ng kasinungalingan. Ang matatag na sagot ni Tessa, kahit nasa loob niya, ay tila may 1,000 dagisdis ng kaba. Nang makarating sila sa kanilang barangay, ang dilim ay ganap ng lumukob sa paligid. Ang tunog ng makina ng sasakyan, na dahan-dahang humihinto sa harap ng mansyon ng mga Villaseñor, ay tila isang babala sa buong baryo. Sa pagbaba ni Tessa, naramdaman niya ang mga matang nakamasid sa likod ng mga kurtina ng mga kalapit na bahay. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay tila mga aninong gumagapang sa dilim, bitbit ang bigat ng hiya na pilit na ipinapasan sa kanya. Ayan na ang bastos na anak. Ang pabulong na parinig ng isang matandang babaeng nagwawalis sa tapat. Sapat na upang marinig ni Tessa. Yumaman lang sa Maynila, nakalimutan na ang magulang. Magnanakaw na, wala pang utang na loob. Naramdaman ni Tessa ang panginginig ng kanyang mga kamao, ngunit nanatili siyang tuwidang tayo. Dahan-dahan niyang itinulak ang kinakalawang na gate ng kanilang tahanan. Ang bawat langit-ngit ng bakal ay tila isang hiyaw ng nakaraan. Pagpasok sa loob ng bahay, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanya. Ang amoy ng kanyang pagkabata na puno ng paso at pilat. Sa gitna ng sala, nakatayo ang estatwa ng Santo Niño. Ang gintong korona nito ay kumikinang pa rin sa ilalim ng malamlam na ilaw. Dito, sa mismong lugar na ito, 10 taon na ang nakalilipas, bumagsak ang kanyang katawan dahil sa sampal ng kanyang ama. Dito siya idinuraan ng kanyang sariling dugo. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa altar. Hindi siya lumuhod. Hindi siya yumuko sa takot. Sa halip tumingin siya ng diretso sa mga mata ng estatwa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng paninindigan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang batang nagmamakaawa para sa kaunting awa. Siya na ang babaeng handang sunugin ang bawat kasinungalingang itinatago ng pader na ito. Nandito na ako, ang pabulong niyang sabi na tila isang sumpa na binitiwan sa hangin. Nang dumatay ang malalim na gabi at tila mahimbing na ang lahat, hindi mapakali si Tessa. Alam niyang may kung anong itinatago si Salome. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang sa sahig na kawayan ay tila isang bulong sa katahimikan. Mula sa maliit na bintana sa likod bahay, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita ni Tessa si Salome. Ang kanyang ina-inahan ay may hawak na isang gasera at mabilis na nagtatapon ng mga papel sa isang maliit na apoy na itinatago sa loob ng isang bariles. Ang bawat piraso ng papel na nilalamon ng apoy ay tila isang bahagi ng katotohanang nais nitong burahin habang buhay. Naramdaman ni Tessa ang mabilis na tibok ng kanyang puso nang makita ang isang pamilyar na asul na folder sa kamay ni Salome. Ang folder na naglalaman ng kanyang mga ebidensya na ninakaw sa Maynila. Ang amoy ng nasusunog na papel ay humahalo sa amoy ng kanyang nagngangalit na damdamin. Sa isang sandali, napagtanto ni Tessa na ang kanyang huling alas ay dahan-dahang nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Nasaan ang iyong dangal, Tessa? Ang bawat tagumpay mo ay nakatuntong sa mga balikat naming binaliwala mo at ang bawat sentimong kinita mo ay may bahid ng nakaw na pera mula sa banal na dambana. Ang boses ni Salome ay pumailan lang sa buong plaza ng barangay. Pinalakas ng mga dambuhalang speaker na nakakabit sa entablado para sa gabi ng fiesta. Ang masiglang tugtugin ng banda ay biglang naputol, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natakot huminga. Libo-libong mata ang nakatuon kay Tessa, mga matang puno ng panghuhusga, mga matang tila nagnanais na sunugin ang kanyang pagkatao sa gitna ng selebrasyon. Nakatayo si Donato sa tabi ni Salome, nakasandal sa isang baston, nagkukunwaring mahina at hirap sa bawat paghinga. Ang kanyang anyo ay tila isang kawawang amang tinalikuran ng isang anak na walang utang na loob. Sa harap ng buong baryo, sa ilalim ng makukulay na banderitas, muling ginamit ng mga Villaseñor ang pinakamatalias nilang sandata, ang kahihiyan. Tingnan ninyo siya! Muling sigaw ni Salome, itinuturo si Tessa na nakatayo sa gitna ng madla.
Ang Queen of Humba ng Maynila, yumaman dahil sa pagnanakaw sa simbang gabi. Isang anak na hindi kayang bigyan ng pambili ng gamot ang amang nagpalaki sa kanya. Naramdaman ni Tessa ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ang bawat salita ng kanyang ina-inahan ay parang asidong tumutulo sa kanyang sugatang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya hahayaang malusaw. Dahan-dahan niyang dinukot ang isang maliit na kagamitan mula sa kanyang bulsa, ang digital recorder na inakala ni Salome na naging abo na sa likod bahay kagabi. Ang folder ay maaaring nasunog, ngunit ang tinig ng katotohanan ay nanatiling buhay. Sa halip na tumakbo, dahan-dahang lumakad si Tessa patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang marcha ng katarungan. Nang maabot niya ang mikropono, tinitigan niya ang kanyang ama ng diretso sa mga mata. Nakita ni Tessa ang biglang pag-iwas ng tingin ni Donato, ang panginginig ng mga labi nito na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na mabisto. Tapos na ang palabas ninyo, Itay. Tapos na ang panahon ng inyong paghahari sa pamamagitan ng takot. Ang matatag na sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang tindi ng bawat salita ay pumailan lang sa bawat sulok ng plaza. Inilapit ni Tessa ang recorder sa mikropono. Ang tunog ng pagpindot sa play button ay narinig ng lahat. Sa isang sandali, ang boses ni Donato, 10 taon na ang nakalilipas, ay muling umalingaw-ngaw, hindi bilang isang kawawang ama, kundi bilang isang halimaw. Ang tunog ng marahas na sampal, ang iyak ng isang batang nagmamakaawa, at ang malamig na boses ni Salome habang pinaplano ang pagpaparatang ng pagnanakaw kay Tessa upang pagtakpan ang sarili nilang pagsusugal. Naririnig ang bawat mura, ang bawat pagbabanta, at ang katotohanan tungkol sa pag-anib ni Caridad sa pagsira sa scholarship ni Tessa. Ang buong baryo ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang mga taong kanina ay nagbubulungan ng panlalait ay ngayon ay nakatitig ng may pandidiri kina Donato at Salome. Iyan ang boses ng pamilyang sinasabi ninyong kinalimutan ko, ang patuloy ni Tessa, habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng dusa, kundi luha ng paglaya. Nagtrabaho ako, lumaban ako, at nagtagumpay ako nang wala ang tulong ninyo. At ngayon, narito kayo para muling nakawan ako, hindi na ito mangyayari. Inilabas ni Tessa ang iilang pahina ng dokumentong nagawang maisalba ni Attorney Trinidad mula sa apoy kagabi, mga record ng utang sa Sager ni Donato, at ang tunay na listahan ng mga donasyon sa simbahan na may pirma ni Salome. Ang bawat papel ay tila isang sampol na bumalik sa mukha ng mga mapang-api. Naramdaman ni Tessa ang matinding ginhawa nang makita niyang dahan-dahang umaatras si Salome. Ang mukha nito ay putlang-putla at ang mga mata ay naghahanap ng matataguan. Si Donato naman ay tila naging isang maliit na anino na lamang, hindi na makatingin sa mga tao. Ang katahimikan ng madla ay nabasag ng isang matandang babae mula sa harap ang biglang nagsalita. Patawarin mo kami, Tessa. Maling-mali kami sa iyo. Ngunit bago pa man makasagot si Tessa, ang matinding tensyon ay naging isang trahedya. Nakita ni Tessa ang biglang pagbitaw ni Donato sa kanyang baston. Ang kanyang ama ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namula sa tindi ng presyon at kahihiyan, bago ito tuluyang bumagsak sa gitna ng entablado. Ang bawat maskara, gaano man ito kakinang at kaganda, ay tiyak na matutuklap sa ilalim ng matinding sikat ng katotohanan. Ang katahimikan sa plaza ay naging kasing bigat ng tingga habang pinagmamasdan ng buong bayan ang dahan-dahang pagbagsak ng katawan ni Donato sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay namimilipit, ang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Tila ba sa huling sandali ng kanyang kamalayan, ay nakita niya ang lahat ng mga kaluluwang kanyang tinapakan upang marating ang rurok ng kanyang toring ginto. Donato, gumising ka! Ang hiyaw ni Salome, ngunit ang kanyang tinig ay walang bahid ng tunay na pag-aalala. Sa halip ito ay puno ng takot. Takot na kasama ng pagbagsak ng kanyang asawa ay ang pagguho ng kanyang marangyang mundo. Sinubukan niyang lumapit kay Tessa upang hablutin ang mikropono. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng agila na handang manira. Kasalanan mo ito, Tessa. Pinatay mo ang iyong ama, isang kang mamamatay tao. Ngunit bago pa man madampian ni Salome ang kahit isang hibla ng buhok ni Tessa, ay hinarang na siya ng mga pulis na dumating kasama ni Attorney Trinidad.
Ang tunog ng pagpindot ng mga posas sa mga pulso ni Salome ay tila isang hatol na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Doña Salome Villaseñor, isinasailalim ka sa aresto dahil sa kasong pagnanakaw at maling paggamit ng pondo ng simbahan, ang matatag na sabi ng opisyal. At kasama na rin dito ang serye ng mga palsipikasyon ng dokumento para sa scholarship na dapat ay para sa iyong anak na si Caridad. Naramdaman ni Tessa ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang bawat pangyayari ay tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Tiningnan niya si Trinidad at doon niya nakita ang isang malalim na pagsisisi sa mga mata ng abogado. I'm sorry, Tessa. Pinatagal ko ang proseso dahil kailangan nating masiguro na hindi sila makakatakas. I had to play along with Donato para makuha ang lahat ng bank records nila. Ang pabulong na paliwanag ni Trinidad habang inaalalayan si Tessa. Pinanood ni Tessa ang paghakot ng mga paramediko sa kanyang ama patungo sa naghihintay na ambulansya. Ang lalaking dati ay tila isang higante na naghahari sa kanyang takot. Ngayon ay tila isang maliit na anino na lamang na walang lakas. Wala siyang naramdamang tuwa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkakabutas ng isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Ate Tessa, please, help us. Ang hikbi ni Caridad habang hila-hila ng mga tao. Ang kanyang pangarap na scholarship ay tuluyan ng naglaho na parang usok. Ang bawat luha ng kanyang kapatid ay tila isang paalala na sa digmaang ito, walang tunay na nanalo, lahat sila ay may nawala. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumalikod si Tessa. Ang mga tao sa plaza ay dahan-dahang humahawi, ang kanilang mga mata ay wala ng panghuhusga, kundi puno na ng kahihiyan at paggalang. Ang bastong anak ay napatunayang siya ang tunay na biktima. Ang bango ng humba sa paligid ay tila naging amoy ng isang handog sa libing ng kanyang nakaraan. Nang dumatay ang malalim na gabi, nakatayo si Tessa sa labas ng ospital. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lamig ng madaling araw. Ang katarungan ay nakamit na niya, ang mga maskara ay nalaglag na, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay kasisimula pa lamang. Sa loob ng silid na iyon, ang kanyang ama ay lumalaban para sa huling hininga, at si Tessa ay nahaharap sa pinakamalaking tanong ng kanyang buhay. Sapat na ba ang katarungan para mapunan ang isang pusong matagal ng kinauuhawan ng pagmamahal? Kailangan po naming malaman, Ma'am Tessa. Itutuloy pa ba ang mga gamot na nagpapanatili sa kanyang buhay? O hahayaan na nating magpahinga ang kanyang puso? Ang tanong ng nurse ay tila isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Tessa sa nakaraan. Nakatayo siya sa gitna ng malamig at amoy gamot na pasilyo ng ospital, habang ang tunog ng makinang sumusukat sa pintig ng puso ng kanyang ama ay naririnig niya mula sa loob ng silid. Isang regular at mechanical na tunog na tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa buhay ni Donato. Naramdaman ni Tessa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa loob ng silid na iyon, ang higanting dating sumisira sa kanyang mga pangarap ay isa na lamang lupaypay na katawan, balot ng mga tubo, at umaasa sa bawat bugso ng hangin mula sa isang makina. Ito ang taong pumuputol sa kanyang hininga noon, at ngayon ang kanyang hininga ay nasa kamay na ni Tessa. Isang salita lang at matatapos na ang lahat. Isang pirma lang at ang anino ni Donato Villaseñor ay tuluyan ng maglalaho sa kanyang mundo. Ate Tessa, parang awa mo na. Lumingon si Tessa at nakita si Caridad. Ang kanyang kapatid ay wala na ang dating pagmamataray. Ang mga mata nito ay mugto at ang buhok ay gulo-gulo. Nakaluhod ito sa kanyang paanan, ang mga kamay ay nakakapit sa kanyang marangyang bestido. Ang parehong mga kamay na nakasaksi sa bawat bawhan, ngunit mas piniling manahimik. Wala kaming pambayad sa ICU. Ang lahat ng account ni Mama ay naka-freeze dahil sa kaso. Ate, kahit galit ka sa amin, ama mo pa rin siya. Huwag mo siyang hayaang mamatay ng ganito. Ang pagsusumamo ni Caridad na hinaluan ng mga hikbi. Naramdaman ni Tessa ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang itanong kung nasaan ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya noon. Nasaan ang dangal ng pamilyang Villaseñor na palaging inuuna kaysa sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa halip na sumigaw, dahan-dahang inalis ni Tessa ang pagkakahawak ng kapatid. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng silid. Ang bawat hakbang niya sa makinis na semento ay tila paglalakad sa isang munting libingan. Nilapitan niya ang kanyang ama. Ang mukha ni Donato ay wala ng bakas ng galit. Tila ba sa gitna ng stroke ay nabura ang lahat ng kasamaang ginawa nito. Hinawakan ni Tessa ang railes ng kama.
Malamig ang bakal, kasing lamig ng bawat gabi ng Noche Buena na ginugol niya sa pag-iyak sa dilim. Hindi siya yumuko upang halikan ang ama. Hindi rin siya bumulong ng mga salita ng pagmamahal. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bag, isang mangkok ng humba na dinala niya mula sa kanyang restaurant. Ang halimuyak ng toyo at asukal ay humalo sa matapang na amoy ng antiseptiko sa silid. Inilapag niya ito sa tabi ng kama ng kanyang ama. Pinatawad na kita, Itay. Ang pabulong na sabi ni Tessa, ang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pait. Pinatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mananatili ako sa tabi mo. Dahan-dahang kinuha ni Tessa ang kanyang checkbook mula sa bag. Sa harap ni Caridad, sumulat siya ng isang halaga. Ang pinakamababang halaga na kailangan para sa operasyon at maintenance ni Donato. Sapat na upang hindi siya masabihang pabaya. Sapat na upang matupad ang kanyang huling tungkulin bilang anak, ngunit hindi sapat upang ibalik ang dating luho ng pamilya. Ito ang huling ibibigay ko sa inyo, ang sabi ni Tessa habang iniaabot ang tseke kay Caridad. Mabubuhay ang Itay, pero huwag na kayong lalapit sa akin muli. Ang bawat sentimo rito ay kabayaran sa bawat patak ng dugo ko sa sahig ng bahay na iyon. Tapos na tayo. Lumakad si Tessa palabas ng ospital. Ang hangin sa labas ay masarap sa pakiramdam, amoy ng kalayaan at bagong simula. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa parking lot, may isang batang babae na nakaupo sa gilid ng hagdanan. Umiiyak habang hawak ang isang punit na manika. Ang hitsura ng bata ay tila isang salamin ng nakaraan ni Tessa. Napatigil si Tessa. Ang bawat luha ng bata ay tila tumatagos sa kanyang bagong binuong pader. Napagtanto niya na ang katarungan para sa kanyang sarili ay hindi sapat. Kung meron mang kailangang iligtas mula sa dilim, ito ay ang mga batang gaya niya na wala pang boses upang lumaban. Ang bawat pilat sa iyong katawan ay hindi tanda ng iyong pagkatalo, kundi mga titik ng isang kwentong nagpapatunay na ikaw ay lumaban at nagtagumpay. Ang kaisipang ito ang bumalot sa diwa ni Tessa habang hawak niya ang lumang dokumentong iniabot ni Attorney Trinidad sa labas ng ospital. Ang papel ay may bahid ng amag at amoy ng luma, ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga haplos ng pagmamahal mula sa kanyang yumaong ina. Nadiskubre ni Tessa na ang scholarship na pilit na kinuha ni Caridad ay hindi lamang basta swerte. Ito ay isang pondong inilaan ng kanyang tunay na ina bago ito pumanaw, isang lihim na trust fund na sadyang itinatago ni Donato upang gamitin sa sariling luho. Naramdaman ni Tessa ang mabilis na pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng hirap, ang bawat sampal, at ang bawat gabing nagugutom siya ay dahil sa kasakiman ng taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Ngunit sa halip na lamunin ng panibagong galit, naramdaman niya ang isang uri ng ganap na kapayapaan. Alam na niya ngayon na hindi siya itapon o pabigat. Siya ay minahal at pinagplanuhan ang kinabukasan. Bumalik si Tessa sa Maynila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumatakas. Dala niya ang lahat ng kanyang alaala, hindi bilang pabigat, kundi bilang pundasyon. Itinatag niya ang Tessa's Sanctuary sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, isang shelter na amoy ng bagong luto at puno ng mga makukulay na laruan. Ang bawat batang pumasok sa pintuan nito ay sinalubong ng amoy ng humba. Ang ulam na dati ay simbolo ng kanyang dusa, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay at pagkalinga. Isang gabi, matapos ang unang linggo ng shelter, nahiga si Tessa sa kanyang kama sa itaas ng restaurant. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila lumulutang sa tindi ng ginhawa. Pinatay niya ang ilaw at hinayaan ang dilim na yumakap sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog si Tessa nang walang takot na baka may sumigaw sa kanyang pangalan. Natulog siya nang walang pangambang baka may kamay na hahampas sa kanyang mukha. Ang bawat hininga niya ay malalim, payapa, at puno ng kagalakan. Salamat, Lola Basyang. Salamat, Inay. Ang pabulong niyang sabi sa katahimikan ng gabi. Ang bawat barya na naitabi niya noon ay nagbunga na ng isang hardin ng pag-asa. Ang pait ng probinsya ay tuluyan ng nalunod sa tamis ng kanyang sariling pagsisikap. Hindi na siya ang batang Villaseñor na nakayuko. Siya na ang Tessa na tinitingala, ang babaeng nahanap ang kanyang tahanan sa sarili niyang mga kamay. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga scholar para sa bagong taon, nakatanggap siya ng isang litrato mula sa probinsya. Ipinakita roon ang kanyang ama, si Donato, na nakaupo sa isang wheelchair
sa tapat ng bintana ng isang nursing home. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pagsisisi, nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang mangkok ng pagkaing hindi niya magawang kainin. Tumingin si Tessa sa kanyang mga scholar na masayang nag-aaral sa kabilang silid. Napagtanto niya na ang pinakamakapangyarihang uri ng paghihiganti ay hindi ang pananakit pabalik, kundi ang pagiging masaya at pagtulong sa iba upang hindi nila maranasan ang dilim na iyong pinagdaanan. Ang dapit hapon sa Maynila ay hindi na kasing lupit ng dati. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa pagitan ng matatayog na gusali, ang bawat kislap ng kahel at ginto sa langit ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa pagod na katawan ni Tessa. Nakatayo siya sa veranda ng kanyang restaurant, pinagmamasdan ng buhay na dumadaloy sa ibaba. Ang mga sasakyang nagmamadali, ang mga taong naglalakad pa uwi, at ang mga batang naglalaro sa parke sa tapat. Sa pagkakataong ito, hindi na siya isang anino sa karamihan. Siya na ang liwanag na nagbibigay buhay sa sarili niyang pangarap. Sa loob ng kanyang restaurant, ang bango ng humba ay nananatiling reyna. Ngunit ang bawat langhap ni Tessa sa halimuyak na iyon ay wala ng kasamang pait. Ang amoy ng toyo, bawang at asukal ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng mga sampal at mura ni Donato. Ngayon, ang bawat singaw ng pagkain ay amoy ng katarungan, amoy ng paghilom, at higit sa lahat, amoy ng tagumpay na pinatibay ng maraming taon ng pagtitiis. Dumating si Attorney Trinidad, bitbit ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang nara. Ang mukha ng abogado ay payapa, malayo sa tensyon ng mga nakaraang buwan. Ito na ang huli, Tessa, ang mahinahong sabi ni Trinidad habang inilalapag ang kahon sa mesa. Pumanaw na si Donato kaninang madaling araw. Bago siya nawalan ng hininga, paulit-ulit niyang itinuturo ang kahon na ito. Gusto niyang mapunta ito sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Tessa ang kahon. Ang kanyang puso ay tumibok ng may kaunting kaba, ngunit hindi na ito ang kaba ng takot. Sa loob ng kahon ay nakalagay ang maliit na estatwa ng Santo Niño, ang mismong estatwa na saksi sa bawat bauhan na dinanas niya sa probinsya. Sa ilalim ng estatwa ay may isang maliit na papel. Nakasulat ang huling mga titik na nagmula sa nanginginig na kamay ng kanyang ama. Patawad, anak. Hindi humagulgol si Tessa. Sa halip, isang banayad na luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luhang naghuhugas sa huling bakas ng galit na itinatago niya sa dilim. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging para kay Donato. Ito ay para sa kanyang sarili, upang tuluyan na siyang makalipad nang walang anumang tanikalang humihila sa kanya pabalik sa lupang tinik. Nahanap na ba ang patawad? Oo, nahanap na ito ni Tessa sa pagitan ng bawat subo ng humba na ibinigay niya sa mga batang nasa shelter. Payapa na ba? Ang bawat gabing nakakatulog siya, nang mahimbing ay ang kanyang sagot. Ano ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay? Na ang pamilya ay hindi palaging sa dugo matatagpuan. Minsan, ang pamilya ay ang mga taong pinili mong kalingain at ang sarili mong puso na natutunang mahalin ang sarili. Ma'am Tessa, handa na po ang hapunan para sa mga scholar, ang tawag ng isa sa kanyang mga tauhan. Ngumiti si Tessa, isang ngiting kasing liwanag ng umaga. Tumingin siya sa dapit hapon sa huling pagkakataon bago bumalik sa loob ng kanyang restaurant. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay wala na. Ang tanging utang na mayroon siya ay sa kanyang sarili. Ang utang na mamuhay ng malaya, ng masaya, at ng may dangal. Ang bangpaway bata sa shelter na kumakain ngayon ng kanyang humba